No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Okay, dito naman po sa Section 4 in Article 3 Bill of Rights, nakabase o tinutukoy dito yung about sa karapatan ng tao o individual na magkaroon ng mabilis na disposisyon kumbaga sa isang kaso at mabigyan ng pagkakataon ang isang taong makalaya sa pagkakaroon ng piyansa sa isang case o kasalanan. Ngunit ito lamang ay nakadepende sa kung ano ang kinakaharap ng isang tao sa kung ano man ang kanyang pagkakasala. So, kumbaga, ang nakapaloob na batas dito sa Section 4 ay sa karapatan at kalayaan ng bawat individual. Ang pagkakaroon ng pantay na batas sa lahat. Dahil nga sabi dito ay walang batas ang pagbabawal o paghahadlang sa kalayaang makapagsalita, magbigay ng pahayag o opinyon at magkaroon ng karapatan ang mga tao na magpetisyon sa government sa anumang case na hinahaing ng korte. Kumbaga, hindi pwedeng bigyan ng hatol o parusahan ang mga malayang nagsasalita o nagbibigay ng pahayag ng kanilang opinion tungkol sa kung ano ang nangyayari o issue sa ating lipunan. But hindi naman po ibig sabihin is freedom at mayroon kang karapatan is free ka na sa lahat ng kung ano ang gusto mong ipahayag o opinion na mali o hindi tama about sa pamahalaan kasi maaari itong mag-cause ng kaguluhan. So parang ang Section 4 Article 3 dito sa Bill of Rights ay napaka-importante niya kasi sabi ko nga kanina na kapaloob dito ang pagkakaroon ng kalayaan at karapatan ng bawat tao sa lipunan o sa atin bilang Pilipino. So lalo na mabigyan ng pantay sa batas upang hindi maargabyado at magkaroon ng patas na pagtingin sa bawat karapatan at kalayaan or aware tayo sa nangyayari sa isang society na dapat may katotohanan lamang. And so yun lamang po. Pa-next po. Pa-next po, Blaine. So, good evening, everyone. My name is ECJ Barlentang Cabolo. Section 5. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Section 5, Article 3 of the 1987 Philippine Constitution, known as the Bill of Rights, focuses on the essential elements necessary for the enjoyment of democracy. It emphasizes the importance of maintaining peace and order, protecting the fundamental rights of life, liberty, and property, and promoting the general welfare of the people. This provision underscores the foundational principles that guide the Philippine government in upholding the rights and welfare of its citizens within a democratic framework. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting or the free exercise thereof. This clause ensures that the
Government cannot establish an official state religion or show preference for any particular religion. Pinagbabawal din nito ang pamahalaan na panghimasukin ang kalayaan ng mga individual na isagawa ang kanilang relihiyon. So, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. This part guarantees individuals the right to freely practice their religion without facing discrimination or favoritism from the government. Binibigyang diin nito ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng relihiyon sa harap ng batas. The last is no religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. This clause prohibits the government from imposing religious tests or requirements for individuals to exercise their civil or political rights, such as voting or holding public office. It ensures that individuals' rights are not contingent upon their religious beliefs or affiliations. Tinitiyak nito na ang mga karapatan ng mga individual ay hindi nakasalalay sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon o mga kaakibat. That's all po. Thank you. Next reporter na po. Next slide po. Okay, thank you. Okay po, thank you. So, Section 6 of Bill of Rights states that the liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by law. So, the purpose of this constitutional guarantee is to further emphasize a person's liberty, which in this clause includes the right to choose one's residence and to travel. So, the liberty of abode, pag sinabi pong liberty of abode or the word abode itself, ang ibig po sabihin po nun is home. And right to travel is not absolute right endowed to the citizens of the Philippines. So, alam naman po natin kung ano yung absolute right, di ba? So, the liberty of abode may be limited upon lawful order of the court. So, yung Section 6 po, tinutukoy dito yung karapatan natin sa paglalakbay at paninirahan sa isang lugar or paglilipat ng tirahan nang walang sino man ang mangingialam sa atin. Ngunit, di ba, may mga pagkakataon na kung saan sinususpinde or pinagbabawalan tayo ng lumipat ng tahanan. So, nangyayari yung pagsususpinde or pagpigil sa atin na lumipat ng tahanan kapag may mga tawag nito, yung sinasabi ditong lawful order of the court. Yun po yung una-unang limitation ng Section 6 in terms of liberty of abode. So, pag sinabi pong lawful order of the court, ito po yung kapag yung isang tao is nakakommit ng crime and napatunayan na guilty or nahatulan siyang guilty. So, tapos, may tinatawag kasi tayong parole and provision administration. So, ito yung nagbibigay ng mga provisionary conditions sa isang tao. So, kapag isa sa condition under that provision is yung hindi ka pwedeng lumipat ng tirahan. So, hindi ka pwede basta-bastang lumipat ng tirahan kasi nga that is the order of the court. So, sinasabi yun ng korte. So, unless na lang or maliban na lang kapag itong
tawag nito, itong order of the court is nabigyan ka ng approval coming din sa Parole and Provisions Administration or naging tawag nito, naging isang paroli ka or pardonee. So, lalong-lalo na kapag binigyan ka ng tinatawag na conditional pardon. So, pag sinabi natin conditional pardon, hindi lahat or hindi mo matatamasa ng buong ng 100 ng 100% yung kalayaan mo or yung liberty mo. So, ano pa din doon na tawag nito na hindi ka basta-basta makakalipat ng tahanan except na lang kung yung pardon na binigay sa is hindi siya conditional pardon kasi pag conditional pardon sakop pa din yan doon sa liberty of tawag nito magiging hadlang pa din yon sa paglipat mo ng tahanan. So, 'di ba? Another thing na hindi ka pwedeng lumipat ng tahanan is yung 'di ba nagkaroon tayo ng COVID-19. So, during COVID-19, pinagbawalan yung mga tao. During the pandemic, pinagbawalan yung tao na lumipat lumipat ng tahanan. So, hindi pwedeng ikaw basta na lang pupunta sa isang lugar. So, pasok na din doon yung tinatawag natin na travel. So, sa travel naman, same scenario din siya pagdating sa paglilipat ng tahanan. So, hindi ka basta-basta pwedeng mag-travel, lalong-lalo na kung may interest of national security. So, pag sinabi nating national security, pasok dito yung terorista at yung giyera. So, hindi pa ka pwedeng pumunta sa isang lugar or sa isang bansa na kung saan may giyera. So, halimbawa, OFW ka, magtatrabaho ka sa Israel. So, alam naman natin na may giyera doon. So, hindi ka papayagan ng gobyerno at ng mga administrator sa airport na bumiyahe. So, pwede rin maging cause noon yung public safety. Yung public safety naman, pasok naman dito yung mga bomb threat, yung mga volcanic eruptions, mga national calamities. So, halimbawa, for example na lang, yung Volcan Mayon is nasa alert level 3. So, may chance na magkaroon ng volcanic eruption. So, si Jomel na from Iriga, from Nabua. So, pupunta siya ng Legazpi, pupunta siya ng Albay para mag-travel or para mamasyal. So, hindi siya papayagan na pumasok doon sa border or sa dangerous zone para makita yung Volcan Mayon kasi nga may threats of public safety. So, sa public health naman, pasok naman dito yung mga disease outbreak tulad ng pandemya, yung sabi ko nga kanina, na hindi ka basta-basta papayagan mag-travel, lalong-lalo na kung may mga sintomas or nakitaan yung isang lugar na hindi siya ligtas para puntahan or hindi siya ligtas lipatan. But then, may tayong mga tao is may karapatan tayong mamili or magdesisyon kung saan ba tayo titira or saan ba tayo mamamasyal. Karapatan natin yun nga lang, nagkakaroon lang ng limitation pagdating na doon sa tinatawag natin na yung nasabi ko nga kanina na national security, public safety, public health, and kung may order of the court. Any ideas po? Additional info? Kung ulan naman, next reporter na po. Good evening po. Section 7, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records
and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen subject to such limitations as may be provided by law. So in this section, the right of the public to access and receive information about matters of public concern. This includes access to official records and documents and papers related to official actions. Sorry po. And official actions, transactions, or decisions, as well as government research data used for policy development. This provision is crucial for promoting transparency and accountability in the government. It means that the government should not withhold information from the public unless there are legal reasons to do so. However, this right is not absolute and may be subject to certain limitations provided by law, such as matters of national security, privacy concerns, or other legal protections. So, in essence, this section is about the people right to know what the government is doing, its decision making process, the basis of its policies, and its transactions. It's a fundamental part of a democratic society where citizens have the right to scrutinize the actions of their government. Yun lang po. Thank you. May question, ay wait. May question po ako. Di ko sure kung kasama po siya dito pero pwede mag-ask. Tapos bago kaya ako nagarabong sa di tapos which is suigin kaya pinukul siya tugurang kanariribukan. Pirang beses na siyang sabihan pero di siya nagiirungog kaya parang nauyam naman tas pinukul. Ano kaya tawag dyan, di ko kaya isi kung sorry ako, parang di ko isi kung sasawayon ko ba or kung sa isa-isa tupig sabihin ko since parang basta mo ko adto. O nga ko lang. Ano so nga? Kung is Ako ko is anong pwedeng i-example sad to or di ko kaya isi kung surugan ko